Good afternoon, mommies. Umuulan and ito, karga-karga ko si baby. Nakahiga siya sa nursing pillow. Hindi siya nagpapababa. And ayaw niya na sa kanyang swing. Ang aming crib at ang swing ay palamuti na lang dito sa kwarto. Pinalagay ko kay Papa yung duyan ni Prime noon nung maliit siya. Nilagay namin sa sala. Itatry namin siya mamaya or bukas ng umaga. Para makapagluto or makapag-asikaso, makaligo, ganyan. Kasi pag dito sa kwarto, tas walang bantay, mahirap. Papasok na si Prime sa school. So, ayun, kailangan nating mag-multitask na. And, so far, update kay baby is nakaka-breastfeed naman na siya ng maayos kapag na-latch niya ng properly. Medyo nabawasan na yung pag-fuss niya kasi nung una, 10 to 15 minutes figure out namin paano niya masasak yung nipple ko, yung boob. This time, God is good talaga. Sobrang saglit na lang. 2 minutes max na bago niya ma-figure out isak yung breast. And then, kapag nasak naman na niya, tuloy-tuloy na yung pagdede niya. Yun lang problema kapag na-detach, pag natanggal sa bibig niya. Another moment na naman para ipasip-sip sa kanya. So far, ayun ang update. And then, thank you Lord, nakakapag-side lying na kami. Although, ganun din, pahirapan din. 2 minutes, 3 minutes na i-figure out paano sip-sipin, lalo na pag side lying. Kailangan, parang, kung ito yung breast ko, igaganon ko siya para yung nipple, mapisa kung ganon, and masakto sa bibig niya. So, pahirapan, pero kapag nasak niya na, tuloy-tuloy na yung pag-latch niya, pag-inom niya ng milk. And hopefully, feeling ko naman na de-drain niya yung aking boobs. Kapag natatapos siya sa kabila, lilipat ko siya sa kabila, tapos ipapaburp ko. Minsan kapag feeling ko marami siyang nadidede, isang breast pa lang, ipapaburp ko na siya, and then lilipat sa kabila. Kasi kapag pinapaburp ko, nagigising talaga siya. So, napansin ko din sa gabi, umokay na yung sleep niya, sana hopefully. And so far, ang routine namin is papaliguan namin siya around 6 to 7 p.m. Hihilamusan lang naman, hindi naman siya yung binubuhusan ng tubig, talagang punas lang ng warm water with cotton sa kanyang face and body. Papalitan siyang diaper and damit na jammies, and then isa-swaddle siya, and then turn on na namin yung sound machine niya. Yung white noise machine pala, ito turn on na namin. Super helpful nun para iwas magugulat din si baby sa mga sound or sa mga usap-usap. Nakakatulong siya pampahimbing ng sleep din ng mga babies, and naka-dim light na kami nun. So, consistent na ganun yung ginagawa ko. Although, hindi siya madali sa umpisa, and syempre, hindi pa rin naman super alam ni baby yung routine niya. Binibuild pa lang namin yung kanyang nighttime routine. That's why, may mga times na nagigising siya agad after 10 minutes, 15 minutes, kasi hindi namin siya binababa sa crib. Kasi pag sa crib siya binaba, ay for sure, 5 to 10 minutes lang talagang iiyak na siya. Alam niyang mag-isa siya, alam niyang nasa crib siya. It's either buhat siya na ganito, na mahimbing yung tulog niya, umaabot 2 to 3 hours, or ilalapag siya. Tapos kapag nilapag siya sa bed, kailangan katabi ko siya. Kasi kapag wala siyang katabi, mararamdaman niya yun. Hindi niya ako maaamoy, hindi niya ramdam na katabi ko siya. And ramdam niya yung paghinga ng yung air sa ilong ko pag humihinga ako, pag katabi ko siya. So, konting galaw niya, hindi siya nagigising agad. Basta ma-feel niya na humihinga ako sa kanyang face. So, yun so far yung routine. And gladly nakaka 2 to 3 hours of sleep siya every night. So, okay na ako dun. Kesa yung for the first week namin na sobrang puyat talaga, mga mommies. Hindi ko alam kung ano salitang tulog. Pero ngayon, nakakabawi-bawi na. Thank you, Lord. And speaking of pumping, hindi na din ako nagpa-pump. Hindi na muna ako nag-iipon ng breast milk sa breast milk collector kasi feeling ko mas nababawasan pa yung milk na maiinom ni baby, kasi hindi pa nga ganun siya kagaling mag-suck or mag-latch ng yung super sip-sip. So, feeling ko kapag nadidrain yung boobs ko ng using yung milk collector,
mas nahirapan siyang sipsipin and mas pahirapan sa kanya na makakuha ng milk. Unlike kapag super full nung breast ko, konting sip-sip niya lang kahit shallow yung latch niya. Marami na siya agad makukuha and mas mabubusog siya. Hindi siya nagfa-fuss. So yun so far yung ginagawa ko. Hindi na muna ka magbe-build ng stash. Siguro saka na lang pag feeling ko super himbing ng tulog niya, tapos feeling ko hours pa siya bago mag-feed, and then feeling ko super engorged nung breast ko and kailangan ng i-pump, dun ko na lang gagawin yun. Pero sabi naman nila 6 weeks postpartum advisable mag-pump. So dun na lang ako magko-collect ng milk stash. So far may mga naipon naman ako kasi yung milk stash niya para yun sa back to work ko. Para kapag may meeting ako, may pasok ako, and then free si Pao or yung mga kasama namin dito sa house. Yan. And hindi ako makakapagpa-breastfeed dahil may work na ako soon. Meron na akong milk stash for baby, and ang gagawin ko na lang nun kapag dumende siya sa sa bote, sana hindi siya nipple confused. Talagang sasanayin ko muna siya sa proper latching itong mga susunod na linggo, susunod na buwan, and hopefully ma-master na namin talaga. More lang talaga, patience sa pagpapa-breastfeed, and kada feeding pinagdadasal ko talaga, Lord, please guide our feeding session today. And speaking of timbang ni baby, okay naman yung wet diapers niya. Nung nakaraan, sunod-sunod yung poop niya. Ngayon, pa 2 days na wala siyang poop, pero marami siyang wiwi. And kapag breastfeed naman daw, minsan pa nga, maximum once a week. Pero so far, okay naman yung wet diapers niya, yung wiwi niya. Thank you, Lord. Mabait yung baby ko. Mahimbing yung tulog niya. Hindi siya umiiyak nang hindi siya gutom. Alam mo yun, yung parang iiyak lang siya kapag gusto niya mag-dede, mag-suck. And minsan, kahit ginagawa niya na akong human pacifier, nalalaman ko yun kasi alam ko na shallow na yung pag-suck niya, and ginagawa niya na lang pampatulog. Okay lang sa akin. Nakikita ko yun kasi kapag nakakatulugan niya yung breast ko, nakikita ko punong-puno ng milk yung bibig niya. Iniipon niya lang. Ibig sabihin, nagpapacify na lang siya. And that's what I prayed for. Basta makalatch lang siya ng maayos, kahit maging human pacifier ako, go lang. Kasi wala naman akong pasok pa. Pero pag balik na sa work, syempre ibang usapan na. Gagawa na kami ng bagong routine. Basta sana maging successful yung namin, nighttime routine namin. Yung sinisleep training ko kasi siya. Pero take note, yung sleep training namin, hindi ko siya pinapabayaan na iyak lang siya ng iiyak hanggang makatulog siya on his own. Hindi ganun. Ang sleep training ko is yung nighttime routine na bibihisan siya, lilinisan siya, bibihisan siya 6 or 7 p.m. Yun na yung indication niya na okay, night na, niliguan na ako, presko na ako, tapos papa-breastfeed ko siya, to turn on ko na yung white noise machine, dim lights na, and then yun yung indication niya na okay, kailangan night time na, sleep time na. And Prime is here, nag-grocery sila. Wala na officially, guys, mga mommies. It's official na wala nang aesthetic sa room na ito. Charis. Ayan na po. Puro na tayo. Ayan. Ito yung crib namin na tambakan na. Gusto ko nang tanggalin ko dito, guys. Ito ay naging na lang. Lagayan na lang kung ano-ano. Pero, ayan. Ito yung white noise machine ni baby na super helpful lalo na kapag night time, sleeping time niya. Marami tong sounds. Ayan, meron tayong malunggay drink. At least 3 times a day akong umiinom nito, mga moms. Iba pa sa meal ko. And then kapag hindi naman malunggay, soup Milo. Ayan, pangpadami ng gatas. Although hindi ko alam kung ilan yung pinaka mapapump. I mean yung total breast milk ko kapag hindi nag-latch si baby, kasi so far ang tinry ko pa lang mag-pump ako after mag-latch ni baby. And ito yung white noise machine, ganito lang siya, guys. Ito yung favorite sound ni baby. Yan yung favorite sound namin sa night time.
Yan, kasi parang yan daw yung sound na naririnig ni baby inside. Nasa tiyan pa sila, yan yung sound nila. So, meron din siyang light. Since dim light kami, kapag kailangan ko ng light, kapag magigising-gising si baby, ayan, ino-on ko lang siya. And then, ito, pwede mo siyang i-timer, 1 hour, 3 hours, 6 hours. And then, ang dami niya pang available na sound. Yun yung mga sound na naririnig ni baby inside the tummy. And then the rest, yung nakakatakot yun. Ayoko nun. And heartbeat. Yan. Meron tayong twinkle twinkle sa umaga. Twinkle twinkle little star. Super dami niya guys. Hindi ko lang tinatry yung ibang sound. Ito. Sa morning ito. So, ayun. So, going back, ito na nga. Na-invade ng mga baby stuff ang ating kwarto. But it's okay. Ayan, kanina lang pinalagay. Bukod sa sala, meron siyang duyan dito kasi sa gabi, hindi mahimbing yung sleep niya kapag katabi ko lang siya. Kahit nagdede na siya sa akin 1 hour, gusto niya pa rin karga and hele. So, kailangan naman nating makabawi ng tulog pag gabi. So, para mahimbing siya, maka 2 hours max siya na sleep. Ayan, itatry natin siya iduyan mamaya. So, hopefully, kasi kagabi talagang wala pang 1 hour, iiyak na siya. Eh, alam kong busog siya. Kasi kakadede lang niya nun. So, ang gusto lang niya, ihele siya. So, no choice ako. Antok na ako. Ginising ko si Pao. Si Pao yung naghele hanggang makatulog ulit. So, itong duyan na to sana maging helpful para after feeding ni baby sa night is nakatulog siya ng mas maayos. Thank you, Lord. Sana mag-work.